Palakpakan naman natin ang Lord ngayong oras na ito. Come on, come on. Tumayo muli tayo and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Let's declare sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Palakpakan naman natin ang Lord at maaari na po tayong umupo. Again, it's a very wonderful Sunday. It's May 18. At talagang kapag maganda ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa, ay naganda din lalaki o nagandang babae ang bawat isa. Tingnan mo nga katabi mo. Kung maganda ba yan? Kung magandang lalaki ba yan? Pag magandang lalaki yan, ibig sabihin maganda ang ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Pumalakpak yung gutom. Pumalakpak yung inaantok. Meron po tayo doon libreng barako. Yan. Pwede bang may magbigay sa akin ng barako? Kasi parang, Pastor Rocky, pwede bang paano ng barako sa akin? Yan. Kung may makakapag ng isang kape dito. Okay lang magkape ako habang nagtuturo? Okay lang ba? Ayun, may mga natangge. Yan. Meron po bang first time? Tayo ngayon? Do we have a first-timers? Yon, sir, magandang hapon po. Magandang umaga po. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ni Kuya. Come on, yan. Welcome na welcome po kayo dito. Meron po ba tayong first-timer pa? Una-unang pagkakataon nakarating. Yan, ma'am, welcome po. Palakpakan naman natin ang Lord. Sino pong nag-invite sa inyo? Ang Ate Angie. Wow! Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay na Ate Angie. Sino nag-invite sa inyo, sir? Brocal family. Kala ko sipsipulanta nag-invite sa iyo. Yan. Welcome na welcome. Sa mga first-timers, sa mga nanonood online, ako po si Rev Fini Plata. Ako po ang pinaka-senior pastor dito sa JA1 Church. We don't talk religion. Pinag-uusapan po natin ay relationship kay Jesus Christ. And meron po tayong brand new series, bagong series na pag-uusapan. Ang title po ay Manampalataya. A subtle hint po dan, kung nababasa nyo, may nakasulat po doon na, handa ka na ba? Ang tanong ko sa inyo, handa ka na bang manampalataya? Sino po dito yung hindi pa handang manampalataya? Sino po dito yung, sige pastor, handa po akong manampalataya? Amen. Ngayon po, we want to talk about faith. Siguro po ito ay 4 na Sunday or 6 na Sunday, depende sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kasi po, ako po ay naniniwala as a church, as a community, tayo po ay kailangan dalhin ng Lord sa matinding pananampalataya. Yung pananampalataya, hindi lang yung ako'y magkakapera bukas. Hindi lang yung ganon. Yung pananampalatayang mangyayari talaga ang mga imposibleng bagay. Amen. Salamat, Pastora, sa matamis na kape. Sa mga hindi nakakilala, ako po ang asawa niya. Yan. Ganda po, Ako po ay nagtuturo sa Batangas State University, Robotics Engineering. So, isa po sa mga tinuturo kong subject AI or Artificial Intelligence. Ngayon po, kung sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabi pong AI, talaga pong sobrang advanced na po nito, na talagang, kung alam nyo po ang ChatGPT, sino po ginagamit ang ChatGPT dito? Yan, sa mga estudyante, pag doon na research, hindi na po nyo i-google ngayon, i-chat-GPT nyo na, kasi kaya niya masagot lahat. Kaya na po ng ChatGPT mag-generate ng image. At meron din po tinatawag ang AI ngayon na deepfake. Ano po yun? Halimbawa, ako, pipicturean lang ako, yung nakaganto. Tapos i-upload nyo lang itong boses kong ito.
Tapos magta-type kayo ng script. Alam nyo, ganito, ganyan, mahilig ako sa Jollibee, McDo, ganito, ganito. Anong i-type nyo na script? I-upload nyo. Tapos mag-generate na siya ng video na kunwari, ako nagsasalita, boses kong ginagamit, at yung tinype nyo sasabihin. Ganun po ka-advance ang artificial intelligence na kaya niyang gawin lahat. Kung alam niyo po, ang mga kotse sa Amerika, yung Tesla, kaya niyang mag-drive ng kanya. Na sasakay lang kayo, ilalagay niyo sa mapa, gusto kong pumunta dito, tutulog lang kayo, pagising niyo, nandun na kayo. Ganun ka-advance ang artificial intelligence ngayon. Pero a few years ago, sabihin mo yon, pag may magdadrive para sa akin, imposible yun. Parang mukhang hindi mangyayari yun. Paano pag nabangga? Di ba? Paano pag sabihin ko sa inyo na ganito? Sino po may cellphone? Taas ang kamay. Ano pong pinaka-primary paggamit yun ng cellphone? Facebook, social media. RJ, anong unang ginagamit ng cellphone mo? MOBA? Ano pa po? Minsan sa calculator, pag-take ng selfie. Nung year 2000, sino pong inabot ang year 2000 kagaya ko? Yan. Year 2000, may magsabi sa iyo, bumalik ka nun, sabihin sa iyo, alam mo, darating ang panahon. Isang calculator, yung camera na hawak ni RJ, Metro, alam niyo ba Metro? Yung panukat, Metro. Telepono, videocam, notebook, ballpen, kasya na lahat sa isang maliit na gadget sa iyong kamay. Sabihin sa iyo nung 2000, year 2000 o year 1990, pwedeng maniwala ka, oo, pwede nga. Pero pwedeng mo sabihin, paano mangyayari yun? Imposibleng mangyari yun. Pero nangyari na po. Ngayon nga po, nung panahon 1990, tanda ko pa po, ang pinakaunang kotse namin ay Volkswagen. Alam kung saan po nakakita ng mga Volkswagen. Yan, alam niyo po yon. Yung kapag may nadaan, sasapukin ka. Ganun po kasi yung namin. Kasi ang itsura po ng Volkswagen ganon. Para siyang sumut na ulo ng tao. Kaya may tawag po doon, pag nakakita ng Vox, sasabihin pendong kalas kalbo. Pak! Alam niyo po yun, Kuya Joe, di ka? Pag sila nakakita ng Vox, parang maghahanap ng kalbo at pagtatawanan. Pero imagine nyo, may magsabi sa inyo, alam nyo, merong kotse ngayon, isasaksak mo lang sa bahay mo. Hindi mo nagagasolinahan. Weh, imposible. Hindi kotse, yung may aircon. Hindi e-bike. May aircon sa loob. At yung kotse mo pwedeng saksakan ng TV, ng washing machine. Kotse mo, magdadala ka ng washing machine, yung automatic, sasaksakan mo ng 220 volts gagana. Some say, weh, imposible yun. Pero nangyayari na ngayon. At hindi nyo ba alam, sino dito may e-bike? Sino po dito may motor? Yan, marami dito may motor. Hindi nyo ba alam, meron ng motor ngayon na disaksak. Hindi nyo rin alam, hindi e-bike, motor. Kayang tumakbo ng 150. And, meron na ngayon, motor, disaksak, nalipad. By next year, ipagbebenta na sa publiko. Naniniwala kayo? Meron na. Pero sabihin sa inyo noon, kung sabihin nyo sa lulo nyo noon, Lulo, kaya ibibili ko ng motor na kalipad. Ikaw, kay napaka ano mo. Pagtatawanan tayo noon. Yung mga imposibleng bagay noon, nangyayari na ngayon. Yung dating mukhang imposible noon, ngayon, makikita at nakikita na natin. Paano pag sabihin ko sa iyo na kung anong imposible sa iyo ngayon ay pwedeng mangyari sa kinabukasan? Pastor, babait ang anak ko, karne na ugali na rin. Imposible, Pastor. Posible yon. Sasama na lagi sa church ang asawa ko, ang aking magulang? Hindi sasama. Unahin doon ilabada. Posibleng mangyari yon. Makakapagpatayo kami ng sariling bahay, makakabila ako ng bagong sasakyan, mababayaran ko yung napakalaking utang ko, imposible na, Pastor. Sasabihin ko sa iyo, maniwala ka lang, walang imposible. Paano na-imbento ang motor na nalipad?
Isang sasakyan na ilalagay mo lang kung saan ka pupunta, magdadrive na sa iyo at disaksak, hindi gasolina. May mga naniwalang kayang gawin yon. May mga inventor, mga scientist, may mga research na nag-aral hanggang sa natupad at na-invento to. Nagsimula sa paniniwala. Kung ano yung mukhang imposible nun, mangyayari lang sa simula ng paniniwala, pananampalataya. Pwede bang tapikin mo katabi mo? Sabihin mo, kapatid, kung hindi ka nananampalataya ngayon, pues, maghanda ka. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano po ang title ko ngayon? Next po, Sheila. Ang title ng ating unang week sa ating Mananampalataya series ay Nagsimula sa Maliit hanggang sa... Tayo po yumukot pumikit. Panginoon, salamat sa umagang ito. Kanina ka pa po namin ramdam. Alam namin kanina ka pang nandito. Hindi sinasadyang kami nandito ngayong umagang ito. Patuloy mo kaming buksan aming puso't isipan at aming pagkatao upang maging taniman ng paniniwala. Salamat po kasi napakaganda ng ginagawa mo sa buhay namin. Sa inyo lahat ng papurit pasalamat in Jesus' name. Amen. Pwede bang tanungin mo katabi mo, sabihin mo, ano ang pundasyon mo? Next picture. Next slide. Wow. Ang ganda po ng building na yan. Ang taas po ano? Sobrang taas po niyan. Pwedeng imagine mo ang building mong yan ay yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Sino po may pangako ang Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay na may pangako ang Diyos. Yan. Sino po? Maaaring masabi mo, ito po yung aking mga pangarap. Ito po yung matagal ko ng pinapanalangin. Ang taas ano? Magarbo ano? Pero pwede mo masabi, Pastor, masyado namang mataas yan. Pwedeng simple lang na barong-barong ang aking pangarap. No. Ang pananampalataya ay dapat talagang taasan. Bakit? Kasi kung ang pananampalataya mo ay maliit lang, ay di ikaw na, kaya mo. Pero kung sobrang taas ang pananampalataya mo, doon mo maaamin na hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, taasan mo ang pananampalataya mo. Kasi kaya ng Diyos. Next slide po. Ito po ay yung Petronas Tower sa Malaysia. Sino po nakita na po yan? Sa picture. Sino po nakita na yan sa picture? Sino po nakita niyan sa personal? Sa picture parang Makati lang. Sino nakarating na sa Makati? Sa Ayala. Parang mukhang ano lang. Pero promise, pag nakita nyo personal, sobrang ganda. Hindi may paliwanag ng picture ang dalawang Petronas Towers na yan. Alam nyo ba, ang height po ng Petronas Towers ay 452 meters. Pero ang pundasyon niya ay 120 meters. Ibig sabihin, kung gaano kataas ang building, dapat malalim ang pundasyon. Hindi pwedeng magtatayo tayo ng napakataas na building ay ang ilulubog lang natin ay 1 metro. Hindi pwede yun. Ilulubog lang natin 10 metro. Lalong hindi pwede yun. Dapat daw kung gaano kataas ang isang building, isang skyscraper, kalahati or 1/3 ng height nito ang nakalubog na pundasyon. Bakit po? Para matibay. Next slide po. Ano ang pananampalataya mo? Yung building na mataas, na sobrang taas, na makikita ng iba ang pananampalataya mo, na maraming may inspire dahil nananampalataya ka, na makakakilala maraming tao sa Diyos dahil sa pananampalataya mo, o ang pananampalataya mo ay option lang, na ito'y tungkol sa aking ginagawa, sa aking lakas. Na option lang, na kapag sumakit lamang ang tiyan, saka mo gagamitin. Na anytime, ang pananampalataya mo ay pwedeng matumba dahil option lang. Kapatid, kung mananampalataya tayo, laliman ang pundasyon. Baka kaya, ito na ang una kong big word sa inyo, tumingin ka sa akin, baka kaya, nahihirapan tayong manampalataya, maniwala sa imposible, kasi una pa lang, hindi na tayo
nagtitiwala sa Panginoon. O mababa lang ang ating pundasyon. Mababa ang ating, pakuha niyo sa akong Bible yung kulay blue, mababa ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. Nabalitaan nyo ka po yung nangyaring unfortunate, nakikiramay po kami dun sa naging aksidente sa NAIA. Yung bigla na lang umabante ang sasakyan. Meron po naging issue dun yung mga bollard, panags nga. Yung bollard na pangharang, na supposed to be yung mga bakal na pangharang sa kaliwa, kapag umabante o nagkaroon ng misfortunate na aksidente, ayan po ay malalim ang baon at bakal po yan, hindi yan lang bakal sa labas, kundi bakal din yan sa loob, na kung yung bollard sa NAIA ay malalim ang baon at buong bakal, hindi makakabanta ang kotse. Pero minsan, peke pala yung bollard na naikabit. Display lang. Or minsan, yung bollard na ginagamit ay yung kagaya ng orange. Sinasabi lang na, hop, huwag kang tumawid. Pero kapag sinipa, tumba agad. Ito uli ang tanong ko. Ano po ang pananampalataya natin sa Diyos? Naka-front lang ba? Naka-front sa Facebook? Naka-front pag napunta kayo dito sa church? Naka-front pag may kausap kayong ibang kapwa Kristiyano? O alam mo sa sarili mo na ang pananampalataya mo ay hindi kagaya ng bollard na orange na naka-front lang, display lang, na kapag sinipa ay tutumba. O ang pananampalataya mo ay kagaya ng bollard na bakal na kahit isang mabilis at malaking sasakyan ang bumangga ay hindi ito tataob. Bakit hindi tataob yung bollard na bakal? Kasi malalim ang pundasyon. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Parang ano na agad, altar call na eh. Hindi pa huli ang lahat na magsimula ka uling manampalataya sa Diyos, ang hari ng mga hari. Hindi pa huli ang lahat na simulan mo na maniwala manampalataya sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Kasi sabi po sa Isaiah 40 verse 8. Next nga po. Sabi sa Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Ang mga bulaklak, ang mga damo, malalanta. Pero ang pangako at salita ng Diyos, habang buhay, nakatayo sa buhay mo. Palakpakan mo ang Diyos. Kaya anong kailangan? Sa salita ng Diyos ang maging pundasyon. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, huy, kaya ngayon, huwag ka nang umasa sa mangungutang. Sabi mo sa katabi, kaya ngayon, huwag ka nang umasa sa scatter. Kanino ka aasa? Ang mangungutang mawawala. Tatakasan ka niyan. Ang mga online games, mawawala yan. Pero ang salita ng Diyos, panghabang buhay. Amen. Palakpakan mo ang Lord, come on. Kung naniniwala ka, hype ka, palakpakan mo ang Lord. Yun ang paniniwala natin. Nakabaon sa salita ng Diyos. Kaya kayo, pinagdadala ko ng Biblia. I encourage you, magbasa kayo ng Biblia. Hindi lang kayo makikinig kay pastor. Magbabasa kayo ng inyo para kumilos ng matindi ang paglalim ng banal na Espiritu sa buhay nyo. At sisimulan mo muna yon sa maliit. Sabi ko nga kanina, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kasi isa po sa mga challenges kasi pag ganito nagsasalita ako sa isang mga church kagaya ng JA1 ay we believe kapag nanampalataya ka sa Panginoon, nandun na agad yung blessings upon blessings, siksik, liglig, umaapaw, malakihan na agad. We believe pag naniwala tayo, mansion agad, bagong kotse, milagrong nawala ang bukol, mega church agad. Sometimes, magsimula muna tayo sa maliit. May story po na may lalaki na lumapit sa mga disipulo ni Jesus Christ at yung anak niya, na anak niya ay may sapi. Tingnan mo katabi mo.
Sinapian ba yan? Di, joke lang po. Lumapit ang mga disipulo at sabi po sa Matthew 17, buksan po natin mga Bibles. Maganda po, picturean nyo kung may notebook kayo, isulat nyo. Matthew 17, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. At the foot of the mountain, a large crowd was waiting for them. A man came and knelt before Jesus and said, Lord, have mercy on my son. He has seizures and suffers terribly. He often falls into the fire or into the water. So I brought him into your disciples, but they couldn't heal him. Lumapit yung lalaki at sinabi, Jesus, yung aking anak may sapi, yung alam nyo yung nangingisay. Dinala ko sa mga disipulo mo, pero hindi niya mapagaling. Alam nyo sinabi ni Jesus sa mga disipulo, hina ng faith mo. Hina ng faith nyo, hindi nyo mapalayas yan. Ganito, ganyan. Siya ako na. Nung si Jesus ang nagpalayas, pagpatong ng kamay, lumaya yung bata. Pagkatapos, tinanong ng mga disipulo, si Jesus. Next slide, verse 19 na yan. Basahin po natin, verse 19, 1, 2, 3, go. Afterwards, the disciples asked Jesus privately, why couldn't we cast out the demon? Sino po dito nagdi-deliverance na? Taas ang kamay. Yung mga nagpapalaya sa masamang espiritu. Sino po dito gusto matutong magpalaya sa masamang espiritu? Alam niyo po, bilang JA1 Church, we are necessary maalam tayo magpalaya sa masamang espiritu. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, layas! Biro lang po, kaya binubuhay ko lang. Ay, masarap po ang kape. Tanong ng mga disipulo, Jesus, ba't hindi namin mapalayas? Ay, yung tinuro mo sa amin, ginagawa naman namin Ba't gayon pa rin? Verse 20, basahin po natin. Sabi po dito, you don't have enough faith. Jesus told them, sabi ni Jesus, I tell you the truth. If you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Sa ibang translation, nothing is impossible. Sabi ni Jesus, hindi enough ang faith mo. Sobrang wala kang faith. Sabi ni Jesus, kung meron kang pananampalataya na kasing liit, hindi sinabing kasing laki, sabi nyo nga kasing liit. Kasing liit ng butil ng mustasa. Buto ng mustasa. Pwede mo sabihin sa Bulkan Taal, huwag kang pumutok. At mangyayari yon. Alam nyo ba, sa Bible lang sinabi na ang Diyos lang kaya mag-ibo ng bundok. Kaya ako'y naniniwala, kung nagkalindol, kumilos ang kamay ng Diyos. Di ka, mapipredict natin kung may bagyo, kasi may low pressure area. Pero ang lindol, hindi mapipredict. Kasi ang Diyos lang ang kaya mag-control nun. Anyways, nakakita na po kayo ng butil ng mustasa. Nung panahon yon, butil ng mustasa example. Pero magbibigay ako example ngayon kasi madalang ang butil ng mustasa sa Pilipinas. Anong meron butil sa atin? Butil ng munggo. Kita nyo gaha? Butil ng munggo. Yan. Hindi nyo kita, no? Pero alam nyo na kung gaano kalaki ang isang munggo. Nandiyan pa po kayo. Nananampalataya kayo. Sabi ni Jesus, kung meron kang pananampalataya na kasing liit ng butil ng munggo, kaya mong gawin lahat ng bagay. Alam nyo po, ang aking anak, tinuturuan ko po mag-keyboard. Ako po biyaya ng Lord maalam na po mag-keyboard, medyo magaling na rin po sa habag at biyaya. Pero ang aking anak, hirap na hirap. Yung ang kanyang kamay inakaganong pa rin, baluktot pa rin. Pag tinuturuan ko ang aking anak mag-keyboard, naiinis siya at sinasabi niya, it's very hard. Sa isip-isip ko, key-up silang naman yun, igagarni ka laang. Pero sabi ko, Sky, practice. Start easy. Tinuruan ko po siya ng simple at alam niya na po yung kantang, Twinkle, twinkle, little star. Madali na po. So hanggang isang araw, nagawa na niya po yung kantang yon. Nagsimula sa maliit. Tapos pag naglalaro po kami sa PS5, meron pong laro ang aking anak, may nilalaro po kami doon, meron dong boss, meron dong mahirap na kalaban na hindi niya matalo-talo. Nung hindi niya matalo-talo, sinasabi niya, Dad, can you play for me?
Ako daw ang maglaro. Sabi, Nax, very easy. Wait for that. Abangan mo yun. Pag umatake yun, tumalon ka, ganun-ganyan. Pero hindi niya magawa. At sabi ko, Sky, let me show you. Pag ano ko, natalo ko yung napakahirap na boss. Sabi na ako, Dad, you're so good. Sabi ni Sky. Sabi ko, liit na bagay. Pero nung unang nilalaro ko yun, hirap na hirap din ako. Nagsimula ako na pag-aralan, practicein hanggang sa nakaya. Alam niyo po, si Jesus, pagpatong niya ng kamay, lalayas na yung mga masamang espiritong yan. Pag sinabi ni Jesus sa bagyo, bagyo tumigil, titigil yan. Pero tayo, minsan, pag sinabi natin, problema, layas! Yung problema, mas lalala pa. Sino po naranasan yan? Pag dineclare mo, Lord, lahat ng utang namin mabayaran in Jesus' name. Kinabukasan, kakatok yung maniningil. Tao po! Pag pinanalangin mo sa Panginoon, usually, hindi agad pa naaayos. Pero, kung magsisimula muna tayo sa pautay-utay na pananalangin, simpleng paniniwala sa puso mo. Sabi nga ni Jesus, pananampalatayang kasing liit ng buto ng munggo. Mangyayari ang mga imposible. Hindi naman kayo naniniwala eh. Naniniwala kayo. Talaga. Kita nyo to. Hindi nyo kakita. Naniniwala kayo na mababago pa ang buhay nyo. Kasi po, pautay-utay, maliit sa simula. Ang ating Diyos, kaya na yan eh. Sino po dit? Ang Diyos, hindi na natitinag kay Satanas yan. Pero tayo, ganun nilang ni Satanas, tayo, Lord, ayoko na, hindi na ako mag-church. Malalamig na kalimitan. Hindi siya nagdududa. Hindi siya natatakot. Pero tayo nagdududa. Tayo'y tinatamad. Tayo'y natatakot pa din. Amen po ba? Tayo hindi pa rin naniniwala. Kasi kung naniniwala kayo, di sanay kayo. Nakagano na talaga. Pero nakatingin pa rin kayo sa cellphone nyo. Kasi mas naniniwala pa kayo sa sinasabi ng kachat nyo. Nalolokohin naman kayo kaysa sinasabi ng pastor. Mas naniniwala pa kayo na masasaya kayo dyan sa mga nagchat-chat sa inyo, kaya lagi ka tayo nakatingin sa cellphone. Bakit? Magsimula sa maliit. Ito sasabihin ko sa inyo, walang magaling sa simula. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang. Hindi maging magaling sa simula. Ang term po doon ay simulan lang o hakbangan. Sa JA1 lore, JA1 talk, mayroong sinasabi ang mga pastor, hakbangan mo lang. Hakbangan mo lang. Simulan mo lang. Halimbawa, may sinasabi sa iyo, Lord, gawin mo. Walang pag-alinlangan. Nagdududa ka, natatakot ka, naga ka, pero sumunod ka lang, gawin mo. Bang sinabi, hakbangan mo lang. Kausapin mo yung taong yon na matagal nang hindi kayo okay. Malay mo, yung pagpapakumbaba mo, makinig, yung pagpapakumbaba mo pala, yung unang step para magkaayos kayo. At pag nagkaayos kayo, may blessing pala sa reconciliation. Amen. Papalit ng microphone, please. Nananalangin ka ng pananampalataya, mukhang ng kagalingan, mukhang imposible, puro takot ang puso mo. What if, hakbangan mo lang ay, pumunta ka lang sa doktor, sound. Nagpe-pray ka ng financial blessings, pero nagdududa ka, hakbangan mo lang. Ibalik mo ang tithes, kasi sa Lord yun. Huwag nating nakawan ng Lord. Amen po ba? Ibalik mo yung sadyang sa Diyos. What if? Yun ang unang hakbang. Gusto mo ng bagong bahay, bagong sasakyan, financial breakthrough. What if sinabi sa'yo ng Lord,
Nak, magtanim ka sa church. What if may 500 pesos ka, may 100 pesos ka, yan na lang ang laman ng bulsa mo, ibigay mo sa offering. What if unang step, unang hakbang, gusto mo ng kapayapaan, peace, na ang tagal nang wala sa buhay mo? Baka ang unang step ay patawarin mo na siya. Pag sinabi kong pagpapatawad, pwedeng sabihin mo, Lord, pinapatawad ko siya. Baka mamayang gabi, maalala mo, magalit ka uli. Pero at least, humakbang ka. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Gusto mong lumaya sa takot, duda, anxiety. Baka kailangan mong tumanggi sa mga hindi dapat. Baka yun ang unang hakbang. Yung unang hakbang mo, pag sinabing, sige pare, hindi na muna ako. Baka yun ang unang step. Ano ang iyong unang hakbang? Tandaan natin, yung malaking skyscraper, yung malaking building, gusto natin ng ganun ng pananampalataya. Ano kaya't simulan muna natin na maghukay? Akala gusto natin pag nanampalataya tayo, building agad. Pero tandaan natin, nung ginagawa yung building, nagsimula yan sa maliit na hukay. Imagine nyo, ang pangako ng Diyos. Kagalingan ng sakit karamdaman, financial breakthrough, kapayapaang walang humpay, mga pangako ng Diyos sa mukhang hindi mangyayari, saan magsisimula? Dito. Do you get me? Imagine mo lahat ng yon. Dito magsisimula. Sa gatong kaliit. Sound, praise. Napalitan ng battery yan? Hindi dito. Hindi sa sarili mong gawa. Saan magsisimula? Paniniwala mo lang sa gantong kaliit. Pero bakit tayo nahihirapang maniwala? Salamat. Bakit tayo nahihirapang maniwala? Ayun na nga lang muna ang pinagagawa. Bakit tayo mas nagkikling sa duda na hindi naman mangyayari yan? Hindi naman tunay lahat na sinasabi ni pastor. Yung nakasulat sa Biblia, hindi na naman matutupad yan. Bakit mas madali nating gawin yung magduda kaysa sa napaka-basic na maniwala ka lang? Hindi naman maniwala na magarbo agad. Maniwala ka lang na kasing liit nito. Paano pag para mangyari lang lahat ng yon, kailangan maitanim sa iyo to. Alam nyo po, kailangan ng Diyos, next po, kailangan ng Diyos ng mga willing. Kailangan ng Diyos na willing. Tanungin mo ang katabi mo. Tanong mo, willing ka ba? Tanong mo dyan, willing ka ba? Are you willing to take the risk in believing the impossible? Willing ka ba na i-practice ang faith? Na gaya nung natutong aking anak na mag-keyboard, talagang mahirap sa simula, batot ang mga daliri at kamay. Willing ka bang magsakripisyo na mag-practice? Na-exercise ang faith mo para ka lang matuto, kahit simpleng natuto ka ng twinkle, twinkle, little star. Willing ka bang habang pinalalago ang faith mo, ay batuhin ka ni Satanas ng takot, ng nega, ng duda. Pero lalabanan mo yon kasi alam mo sa buhay mo na tunay ang mga pangako ng Diyos mo. Are we willing na taniman ng Diyos nito at palalguin sa simpleng pananampalataya? Kahit mo kung hindi nangyayari, naniniwala ka pa rin. Sabi nga parang timang, na naniniwala ka pa din ay mukhang hindi na mangyayari. Sino po dito ang may nabiling bagay pero ibinalik niya doon sa binilhan niya? Taas ang kamay. May binili siyang washing machine, cellphone, ballpen, panty, nagamit yun ng kalahating taon, ibabalik niyo pa din.
Sino po dito yung may nabili niya tas binabalik? Ako po may balak po ako ibalik. Bumili po kami ng washing machine. Kaso, nagamit ko pa lang siya ng 1 linggo, ang kuryente namin from 1.5 naging 3.2. So, sobrang takaw sa kuryente ng aming washing machine. Gusto ko ibalik at gawing non-inverter. Hindi ko alam kung tatanggapin, pero mahilig pong magbalik yung aking ina. Ang aking ina po, magaling bumili sa department store ng SM, pero hindi niya pala magugustuhan pag sinukat na sa bahay, so babalik siya sa SM at ipapalit. Ngayon, pag may pinapalit tayong binabalik, anong hinihingi sa atin? Ano po? Resibo. Sabi nyo nga, resibo. Ano po ang resibo? Ang resibo ay ebidensya na bayad yung bagay na binili mo. Amen po ba? Ibig sabihin ng resibo, patunay, ari binili ko. Okay, imagine nyo. Pupunta tayong SM Dep Store. Tapos, pagpasok mo doon, may nagsabi sa'yo, Sir, lahat po ng bibilhin nyo, anumang kunin nyo, ay bayad na para sa iyo. Tanong ko, anong bibili nyo ngayon? Kahit ilan? Yes sir, kahit ilan. Kahit magkano? Yes sir, kahit magkano. Anong bibili nyo? Ano una nyo bibilhin? Aircon. Tita Pren, ano unang bibilhin? Aircon din, sobrang init. Ako, bibilin ako ng malaking TV. Oh. PS5 din. Anong bibili nyo? Gitara, damit, Sony, bibili ako, mag-grocery ako ng pang 1 taon. Yain ng panis, basta libre. Imagine nyo yun. So, imagine nyo yun. Nakailang kayong shopping cart. 3 shopping cart. Inano na sa cashier. Tunay, libre ito. Yes, sir, libre ito. Libre, wow. Pagkita mo, sir, bayad na po ito. Yes. Pero sir, kailangan ko po ng resibo. Pagpapatunay na bayad po ito. Ayun ang tanong, asa ng resibo? Ay, saka ka palang nagdesisyon na bilhin nyo nung nalaman mo libre. Pero, sabi nung cashier, sir, asa ng resibo? Hebrews 11 verse 1. Sa mga matagal ng Kristiyano, alam nyo ito. Hebrews 11 verse 1. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Faith is the confidence that we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Basahin po natin yung naka-underline. 1, 2, 3, go. Evidence of things we cannot see. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Evidence of things we cannot see. Sino po pwede mag-translate yan sa Tagalog? Ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ayun ang faith. Ano nga po ang resibo? Ebidensya na nabili mo na yon. So ano pananampalataya? Ito'y ebidensya na lahat ng pinangako sa iyo ng Diyos ay makukuha mo. Amen. Palakpakan mo naman kung naniniwala ka. Tinanong ka sa cashier, ito po ang pananampalataya. Ano? Sir, asan po ang resibo? Ito. Butil ng mustasa. Ito po ang resibo ko. Pananampalataya ko. Yung paniniwala ko sa sarili ko na lahat ng yan ay ebidensya na hindi nakikita. Ng lahat ng yan ay may uwi ko. Kinuha nung cashier ang butil ng munggo at sinabing, okay sir, ingat po kayo. Bakit? Kasi naniniwala ka lang na lahat ng bagay na pinangako sa iyo ay makukuha mo. Yun lang ang puhunan. Ganun kaliit. Di mo pa nakikita yun. Yung kagalingan, yung bagong buhay, yung transformed life, yung kayusan, yung mega church.
pero naniniwala ka na makukuha mo iyon. Amen. Amen ba? Whole band please. Isa pa. Sino po dito ang may sariling bahay na taas ang kamay? Sino po dito ang wala pang sariling bahay? Gaya namin. Sino po dito ang gusto magkaroon ng sariling bahay? O imagine mo kung asan ka ngayon, may kumatok. Ma'am, magandang umaga po. Kayo po ay may isa pong tao may nagsabi, kayo po ay magkakaroon ng isang magandang bahay. May sasakyan na po. Kung ano po yung gusto nyo sasakyan, mabibili nyo po yung Fortuner, BYD E-Max 7, nandun na rin po. Pagpapunta nyo po doon, yung maghahakot, may pupunta po ditong truck, van, jeep. Hahakotin po, libre na po ang gasolina. Libre po yung malaking bahay na yon. Kayo lamang po ay umalis dyan at lumipat kayo doon. Pero ito ang catch, hindi mo alam kung saan. Pupunta ka. Ulitin ka. May magandang bahay, pinakita sa yung picture. O yan, may picture. Ito, may bahay, may sasakyan. Kita mo, may malaking mga puno sa likod. Malaking hardin, pwede ka maging plantito, plantita. Oh, ganda. Pero sabi, secret, tinan mo saan? Secret. Basta sumakay kayo sa kotse. Sure po, ito yung titulo. O yung permahan nyo na. May notaryo, may perma ng mayor, lahat. Tunay na meron ito. Kaso hindi mo alam kung saan. Pupunta ka. Ha? Taas ang kamay na pupunta. Taas ang kamay na hindi pupunta. Tita Freddy, ayaw. Sure yun ha. May dokumento, may papeles, may perma ng mga abogado, ganito. Sigurado iyo to. Pero hindi ko muna sasabihin kung saan. Digad ka duda-duda. Yun. Digad ka duda-duda. Kasi di mo alam kung saan. Hindi ako sasama dyan saan yan. Baka katabi niya yung sementeryo. Baka kapitbahay niya yan eh. Di ka? May sinabi ang Diyos kay Abraham. Genesis 12 verse 1. Sa mga nakakalam nito, alam na nun. Sinabi ng Diyos kay Abraham, next po, the Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you. Next verse, I will make you a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt, and all the families on the earth will be blessed through you. Anong pangako ng Diyos? Abraham, umalis ka dyan. Sa pagdadalan ko sa iyo, gagawin kitang sikat, pararamihin kita, ibe-bless ko, magbe-bless sa iyo, susumpahin ko, magsusumpa sa iyo, at bawat pamilya sa buong mundo ay mabe-bless sa pamamagitan mo. Meron pong nananampalataya na play safe. Sabihin po natin play safe. Kasi hindi ko alam, may pangako ang Diyos. Maganda. Maganda. Pero hindi ko alam kung saan. May pangako ang Diyos. Pero hindi ko alam kung paano. May pangako ang Diyos. Pero hindi ko alam kung kailan. Kaya marami sa ating play safe na manampalataya sa Diyos. So, hindi natin alam kung saan, paano, kailan, hindi natin control. At minsan ganito ang Diyos eh. Ganito si Lord. Kaya minsan nahihirapan tayong maniwala. Anak, ito ang pangako ko. Nabasa mo sa Bible. Pagpapalain kita, nabasa mo sa Bible, pagagalingin kita. Oh, yes! Tapos, anong sunod kong gagawin, Lord? Alam sabihin sa'yo na, Lord, maniwala ka lang. Oh, Lord, pero paano ako gagaling? Paano ko mababayaran yung utang? Kanina uli ako mangungutang para mabayaran yung aking utang. O, paano ganito, ganyan?
Anak, pagpapalain kita, mababayaran mo lahat ng kaya bayarin. Hindi kalooban ng Diyos na mangutang ang mga Kristiyano. Nakasulat po yun sa Deuteronomy 20. Lord, paano? Kaya minsan, sinabi ng Diyos na mangyayari ang pangako at ang kailangan lang gawin natin ay humakbang at panghawakan. Huwag bibitawan. Pero hindi natin alam kung saan, paano, kailan, paano makakarating doon. Kaya doon tayo natatakot. Doon tayo minsan nagiging nega. At doon tayo nagdududa. Kaya minsan yung pangako ng Diyos, hawak natin, pero nabalik pa rin tayo sa dati. Na tungkol sa sarili, sa galing ko, sa lakas ko, babalik na uli ako na mangungutang, babalik na uli ako sa scatter, o babalik na lang tayo sa play safe. Na siguro ganito na lang. Alam niyo si Abraham, pagpunta niya doon, ang dami din niyang tanong, ang dami niyang naranasan. Ang tagal na hindi magkaanak nila. Nung nagkaanak naman, sabi ng Diyos, ialay mo sa akin, patayin mong iyong anak. Ang daming naranasan ni Abraham, nasaktan din siya. Ang dami niyang tanong, paano, sinong tao, kailan magpo-provide. Sa pag-travel nila, ang daming pinagdaanan na halos panahon pa ni Joshua nakarating sa pangako. Ay kung malalaman natin na gayon pala ang journey, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay marami tayong pagraranasan. Sasabihin ko, mukhang maraming tao ang hindi naman nananampalataya. Pero I would leave you with this promise. Last slide, sabi dito, the promise is greater than the pain. Ang pananampalataya mo ay hindi sigurado na pain-free, na hindi ka magtatanong, na hindi ka magdududa, na hindi ka masasaktan. Pero sa tunay, ganun ang pananampalataya, kailangang hindi mo alam lahat. Alam nga pananampalataya parang GPS o Waze. Sino po dito nagdadrive? Nagmamaneho? Sino po dito ang gusto magkasasakyan? Amen? Sa mga hindi nakakaalam po ang pag-Waze, halimbawa, gusto ko pong makarating sa Tabaco, sa Albay. Hindi ko alam ang daan. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Saan ba ang Tabaco? Itatype ko doon, Tabaco, Albay. Pag pinindot mo doon, lalabas. Kung gaano kalayo, gaano kahaba. Pero, kung hindi natin pipindutin yung start, hindi natin maririnig yung mga salitang, in 300 meters, turn right. After 1 kilometer, take the nearest exit. Minsan ganun ang pananampalataya. Kailangan mo lang humakbang. At habang naglalakbay ka na, patungo sa pangako ng Diyos, doon mo uli maririnig ang boses mo, anak, kaliwa, huwag kang dumiretso. Anak, wag tumingin wag ka na mag-U-turn, diretso lang. Anak, may baku-bakong daan dyan, diretso lang. Hindi mo maririnig ang boses ng Diyos hanggat hindi mo pinindot yung start. Kailangan mo lang humakbang. Maring tatakot tayo humakbang. Kasi ang dami na nating past experience. Natakot tayo. Kasi nanampalataya tayo pero akala natin na bigo tayo. Nagduda tayo kasi ang tagal na ng pinaniniwalaan natin, pinapanalangin natin, pinangahawakan natin pero hanggang yun hindi nangyayari. At naging negative na tayo. Kasi sa sobrang dami ng hurt, sobrang dami ng past na nangyari, sobrang dami na experience, na parang hindi na ako maniniwala. At sa sobrang dami ng pinagdadaanan natin ngayon, na parang ito ay ang hirap ng bitawan, parang ito pala ay ang hirap ng panghawakan, parang ito ay manghirap ng paniwalaan,
Nasa sobrang, Lord, ako'y naniniwala, ako'y nagbabalik ng ikapo, ako'y nananampalataya, ako'y nananalangin, ako'y na-load sa'yo, ako'y na-attend tuwing linggo, ginagawa ko lahat ng pinagagawa mo, pero bakit parang wala pa rin? Kaya hindi maiwasang magduda, matakot at maging nega. I feel you mga kapatid. I feel you na kapag may sinabi sa'yo Diyos, tas hanggang ngayon wala pa rin, parang hirap panghawakan, hirap kapitan, nagagaling pa ba? Maayos pa ba? Mababayaran pa ba? Lalago pa ba? Maitatayo ba? Yung building na yon, ang tagal na sinabi ng Diyos. Ang hirap paniwalaan, panghawakan. But yet, hindi pa uli ang lahat na manampalataya. Hindi pa huli ang lahat na maniwala, na maayos na lahat, na may plano ang Diyos at mangyayaring mangyayari. Hindi pa uli ang lahat na maayos ang kapatid mo, na magkaayos ang mga anak mo, magkaayos kayong mga magulang mo, magkaayos kayong magkakapatid. Hindi pa uli lahat yung ang tagal mo na ng pangako na sariling bahay at sariling lupa ibigay sa iyo. Hindi pa huli lahat na yung mga taong pinapanalangin mo ay makakilala din sa Diyos. Hindi pa huli lahat yung mga sinabi sa iyo ng Diyos 10 years ago ay mangyayari pa rin. Hindi pa huli ang lahat. Kasi kung ano man pinagdadaan natin, mas higit pa rin yung pangako dito. Mas higit pa rin ang nakasulat dito. At ang puhunan mo lang ay kahit ganyan, kahit nasaktan, kahit tumumba, kahit nakapag-U-turn, kahit baku-baku ang daan, panghahawakan ko pa rin. Hahakbang pa din. I challenge you guys, keep the faith. Hawakan yung pananampalataya. Huwag titigil maniwala. Kasi kung ikaw ay titigil maniwala, manampalataya sa pangako ng Diyos, sino pa ang tataniman ng Diyos? Kanino pa manggagaling yung paglago? Yung punong yun, yung ating pintura doon. Kung ikaw ang titigil manampalataya, paano mangyayari yun? Kung ikaw titigil maniwala sa inaalagaan mo, paano lalago yun? Alam nyo ba? Itong butil ng mustasa, kapag itinanim yan, ito isa sa mga pinakamalaking puno na pwedeng lumago. Na ang pinakamalaking puno daw ng mustasa ay mas malaki pa o kasing laki ng puno ng nara. Kung naalam nyo puno ng nara, ito'y sobrang laking puno, sobrang tibay ng trunk, sobrang taas. Halos 3 palapag ang kayang itaas. Puno ng akasya, kung kayo may school, may mga puno sa school, ganun po yung mga punong ganun. Sa nagsimula? Dito. Sa paniniwala. I challenge you, kung kayo nahihirapang manampalataya, palakasin natin ang hayaan ng Diyos na palakasin kayo sa pananampalataya. Kung meron sa yung pangako ang Diyos na hanggang ngayon wala pa, o kung may pinaniniwala ka na parang mukhang hindi na mangyayari, na napupuno na ang puso mo ng takot, nega at duda, hinahaya kitang tumayo at hinahaya kita ngayong oras na tumayo. At sama-sama nating tanggapin ang buto ng Diyos sa ating buhay. Mari bang sambahin natin ang Diyos ngayong oras na ito? Tayo yumuko at pumikit. And let's sing this song na may paniniwala. I believe in you, God of Abraham, I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my life. Sing again. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles.
ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. Bow down. Let's sing this, My Heart's Desire. My heart's desire is to please you. My heart's desire is to honor you. Thank you for molding. By your spirit, I keep on trusting you alone. Come on, let's worship God. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. Miracles From nothing to something. from ashes to as full of my life. I believe in you, God of Abraham. I believe God of miracles, from nothing to something, From ashes to life. from past full of darkness, now you are my light. My last question for today is, are you willing na maging taniman ng pananampalataya ng Diyos? Willing ka ba na maniwala uli sa mga bagay na imposible? Sa mga pangako na wala pa? Sa mga sitwasyon na walang pag-asa? Kung meron ka mga ganun, may mga ganun ka sitwasyon na parang, Lord, nasaktan ako eh. Lord, nagdududa ako, Lord. Natatakot ako, Lord, na maniwala kasi ayoko mapahiya. If you're that person, gusto lang ng Diyos na willing ka. Gusto lang ng Diyos na willing ka. If you're that person na gustong ibukas ang kanyang puso para sa kanya, hawakan mo ang puso mo ngayon. Hawakan mo. And God will put something in your heart. Sabihin mo itong prayer na ito. Sabihin mo, Jesus. Sabihin mo galing sa puso. Sabihin mo, Jesus, patawarin niyo ako kung ang dami kong pagdududa sa iyo. Kung hindi na ako naniniwala sa iyo, sa kaya mong gawin. Na nagiging routine na lamang ang pagdalo dito. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako na matanamnan uli ng buto ng pananampalataya. Tulungan mo ako na panghawakan ng pananampalataya at maniwala na mangyayari ang mga pangako mo. Salamat po sa pangako mo sa buhay ko. Ako na lang mananalangin. Lord, hindi ko alam ang sitwasyon ng puso ng bawat isa. Marami sa amin na nasaktan, daming pinagdaanan, kaya Lord, parang hirap na maayos pa ang aking buhay. Kabalikan ng aking magulang, gumaling ang aking anak, mabayaran ng mga utang, gumaling ang aking puso. Lord, Ikaw ang Diyos ng imposible. Hindi kami dadalo dito. Hindi ako mag-e-effort na mag-aral na yung salita kung ako mismo hindi naniniwala na kaya mong gumawa ng imposible sa buhay namin. Hindi ako mag-e-effort, Panginoon. Pero we believe, and I believe, God, naniniwala
nananampalataya ako sa iyo. Kung sinabi mo na maraming tao ang makakilala sa iyo at gagamitin mo ang isang malaking templo sa lugar na ito, sa mataas na kahoy, para maraming tao mabago buhay. Sinasabi mo sa iyong pangako sa isalita, pinapakita mo sa panaginip, sa mga visions, na mangyayari yung mega church na yun. Kahit natatakot kaming humakbang, hahakbang kami. Kasi ito hindi tungkol sa amin, kundi ito'y tungkol sa iyo. Tulungan mo kami na maniwala. Kahit ang dami naming reservations. Salamat po. Taniman mo aming puso ngayon. Buksan nyo inyong puso. Tataniman kayo ng Diyos ng mga pangako niya. Ano yung mga pangakong yun? Tataniman niya ng Diyos. As you sing this, I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life. Come on, continue to believe, to exercise your faith. Now you You are my life, Lord, I believe in you. Everybody worship, come on. Come on, if you truly believe, come on, worship. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Sing, I believe in you. God of Abraham. And I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we believe. And I believe, God, this is a start of something. Sa mga darating na linggo, sa mga ituturo nyo sa amin through your word about faith. Lord, dami pa namin mararanasan sa pananampalataya. And Lord, we believe you. We believe. I believe in this. I believe in this. I believe in this. We believe in this word. We believe in this. Pagtawanan ka, okay lang. Lokohin ka na kapitbahay mo, okay lang. Kasi naniniwala ka na may pangako ang Diyos sa buhay mo. Mangyayari at mangyayari yan. At naniniwala ka na ang pagmamahal ng Diyos ang magpapatupad dyan. Pumalakpak sa Diyos ang naniniwala doon. To God be the glory. Walang tigil na palakpak at papuri sa Diyos.